Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyo sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at Aaron yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ang tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo,
Magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gitna po ng napakaraming mga kaguluhan sa buhay ko, sa buhay natin, at sa buhay ng lahat sa mundo, isa lang po ang ating mapangahawakan. Ang lahat ng ito ay mayroong katapusan, at ang maghahari ay ang kabutihan, ang kapangyarihan, ang pagmamalasakit ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung ating unang pagbasa sa araw na ito mula po sa aklat ni Propeta Daniel. Mayroon pong pangitain si Propeta Daniel sa isang dagat na binabayo ng malalakas na hangin, ay mayroong 4 na nilalang ang lumitaw. Isang leon, isang oso, isang leopardo, at yung ika-4 ay isang nilalang na hindi niya maipaliwanag kung ano. Pero ang lahat ng nilalang na ito, lalo pa yung ika-4, ay sadyang nakakatakot. Walang ipinagkaiba sa buhay ng marami sa atin. Kung hindi man ngayon, ay baka nung nakaraan, o baka simula pa noon at pinagtitiisan hanggang ngayon. Ang buhay natin ay mistulang dagat na binabayo ng malalakas na hangin. At ang lumilitaw ay mga nilalang na kumakatawan sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga bagay na hindi natin maintindihan, na talagang sumusukat at humahamon sa tibay ng ating loob. Ngunit alam ninyo, sa pangitain ni Propeta Daniel, ang ganitong karimari-mari, nakakatakot at nakakasira ng loob na pangitain, ang paghahari ng Diyos, ang siyang mananaig, ang siyang mananatili. Sapagkat ang 4 na nilalang na iyon ay ginapi lahat ng isa na nabubuhay magpakailanman. At yan ang ating Panginoon, na ang kanyang kasuotan ayon sa pangitain ay isang kaputian na walang kasing ningning. At makaraan na gapiin niya ang lahat ng ito ay isang tao, ang Panginoong Hesus ang siyang tinutukoy dito, ang siyang lilitaw at maghahari ng walang katapusan at paglilingkuran ng lahat ng tao at bansa saan mang panig ng mundo. Ang paghahari ng Diyos ay sigurado po, mapanghahawakan natin ito. Ito ang paalaala ng ating ebanghelyo mula kay San Lucas, kung paanong kapag ang puno ng igos o mga punong kahoy ay nagsisimula ng magdahon, sigurado tayo darating na ang tag-araw. Ganito din kasigurado, o baka mas tama na sabihin, mas sigurado pa dito ang pagdating, pananatili at pamamayani ng Diyos sa ating buhay. Ang ating Panginoong Hesus sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo ay nagpapaalaala, nagtuturo, bumabati sa atin, sa kanyang mga alagad. Kapayapaan, huwag matakot, huwag mabalisa, pumanatag. Mapapaisip tayo, kahit ba kapag may mga matitinding pinagdadaanan, papanatag pa din tayo, papayapa pa rin tayo. Paano natin
pagtatagumpayan ang mga takot at mga pagkabalisa sa ating buhay kung sadyang hindi natin maintindihan itong ating mga pinagdadaanan. Ngunit mga kapatid, ang salita ni Jesus ay salitang maaasahan at magkakaroon ng katuparan. Kaya nga, sa gitna ng lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, kahit po ako, sa gitna ng lahat ng aking mga pinagdadaanan sa buhay, ang aking pinangahawakan, at ito pong ating panghawakan, may katapusan ang lahat ng ito, at ang iiral at mamamayani ay ang presensya, pag-ibig, awa, biyaya, pagpapala, ligaya, kapayapaan at ang lahat ng kabutihan na hatid ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kalma lang po tayo. Relax lang. Our God is in charge. At siya ang mamamayani lagi sa atin at para sa atin. At sumainyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.